Ayun, dito tayo sa likod sa may mga manok natin. Tinignan natin yung mga manok sa kalagayan niya sa sobrang init ng panahon. Kahit nandito nga ako dito sa tinatayuan ko, ramdam po yung init ng panahon. Kaya tinignan natin. May nakita tayong inuubo. Siguro po nakakainom sila ng mainit na tubig. Yun po yung isang dahilan. Nagkakaroon sila ng ubo. Gagamutin natin yon para hindi po lumala. Ayan, pakita natin yung manok na inubo para rin makita nyo kung gaano kainit yung panahon ngayon. Ayan po yung mga manok natin. Sobrang init po, hinihingal po sila. Ito po yung isang manok natin na nagkaroon ng ubo. Siguro nakakainom niya ng tubig na mainit. Isa po yung dahilan kung ba't nagkakaroon ng ubo. Ayan siya. Ito po, nasa 6 months old pa lang itong manok na to. Ayan o. Kita nyo, inuubo siya. Ayan, gagamutin natin. Mamaya, bibila natin ng gamot. Kasi masyadong mainit pa ngayon, di pa tayo pwedeng malis ng bahay. Ayan. Ayan po yung gamit nating sunshade para hindi sila masyadong mainitan kasi dati itong pwesto na to, ayan yung pwesto na yan, hindi po naiinitan yan, pero ngayon umabot na po yung init. Siguro sa panahon umiikot yung araw. Ano daw? Di ba? Kasi nung nakaraang buwan, hindi po naiinitan dito banda. Ayan, dito banda, hindi po naiinitan yan. Pero ngayon, abot na po yung init niyan dito. Ayan, wala na po silang mapataguan. Ayan, nilagyan natin ng sunshade. Ayan, ito, pero mainit pa rin kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Ayan po yung isang sunshade, ayan. Pero hingal na hingal pa rin sila. Ito lang yung hindi. Kasi masyadong sanay siguro sa init to kaya hindi inihingal. Sa bandang dito, ayan ito hindi na kasi may lilim na dito galing sa may puno dito. Sa puno ng papaya dyan. Hindi na po siya hinihingal. Sobrang init talaga ng panahon ngayon kaya para maiwasang magkaroon ng ubo yung mga alaga natin, mas maiging tanggalan po natin ng tubig. Pag naaarawan po yung lagayan ng tubig kasi pag mainit yon tapos nainom ng manok is nagkakaroon po sila ng ubo. Iwasan natin yung maglagay ng tubig na nakababad sa mainit na panahon. Kung magpapainom tayo is maganda yung bagong kuha lang sa gripo tapos papainom natin. Pagkatapos painom, tatapon na natin yung sobrang tubig para hindi po mainom nila kasi mainit yon pag naabutan na ng oras dahil sa sobra po ng init ng panahon ngayon. Ayun yung isang ginamit nating pampalahi, yung sweater, minalas din. Bali, dalawa na pong kinain na namatay dito sa batang nilipatan natin. Hindi ko lang alam kung bakit biglang namatay yun. Naglimlim kasi siya tapos hindi ko na nakita mga ilang araw. Kaya hinanap ko. Yun pala is namatay na po siya doon po sa pinaglilimliman niya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit bigla siyang namatay. Hindi ko rin alam kung nagkasakit ba siya. Siguro may kumagat sa kanya o tumusok. Hindi ko lang masabi kasi biglaan po yung pagkamatay niya. Tapos nung nalaman na lang natin, malapit na pong mga amoy po yung sweater na yun. Kaya talagang hindi po tayo pinalad na makapagpapisa ngayon. Yung anak na lang nun, pakita natin. Yun po yung gagamitin natin ulit. At saka yung isang Boston Roundhead natin, yun yung gagamitin natin para magpapisa sa buwan ng April. Ayun, ito po yung anak nung sweater na namatay. Bali, sweater Kelso po to.
half-half po. Tapos, yung kulay niya is talagang kaparehas lang to nung namatay. Ayan. Kaya lang medyo mas maliit to kaysa nung namatay, malaki yun. Ayan. Ito po yung gagamitin natin ngayon. Magpapakasta tayo ngayon. Tapos ito yung Boston Roundhead natin. Ayan. Papakasta rin natin to para dalawa po yung inain na bibirid natin ngayon. At yun po yung bagong palahay na ginagamit natin sa pagbibreed ngayon, yung Boston Roundhead tsaka yung Sweater Kelso na talisayin. Yun po yung, bale, magsisimula tayo ulit sa pagbibreed kasi nung nakarang buwan, dalawa pong inain na ginamit natin sa pagbreed, inalas. Kaya ngayon, balik sa simula, sana mapatuloy na yung pag-breed natin. Tsaka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutan subscribe tsaka click yung bell button para hindi sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamaraan natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod, bye-bye!